Top 10 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayong 2026. Kasama kaya ang inyong probinsya? Halina at ating alamin. Batay sa pinakahuling asset report ng Commission on Audit, narito ang 10 pinakamayayamang probinsya sa bansa ngayong 2026. Number 10, Pampanga. Nasa ika-10 pwesto ang probinsya ng Pampanga. Hindi lang ito kilala bilang culinary capital of the Philippines kundi isa rin ito sa may mga pinakamatibay na lokal na ekonomiya sa Luzon. Malaki ang ambag ng Clark Freeport Zone na nagsisilbing sentro ng negosyo, logistics, aviation at international trade, kung saan maraming dayuhang kumpanya ang namumuhunan. Bukod dito, malakas din ang turismo, real estate at retail sector ng Pampanga na sinusuportahan ng maayos na infrastruktura at lokasyon nito na malapit sa Metro Manila. Ang kombinasyon ng modernong industriya at tradisyonal na kalakalan ang dahilan kung bakit nananatili itong kabilang sa pinakamayayamang probinsya ng bansa. Number 9, Negros Occidental. Nasa ika-9 na pwesto ang probinsya ng Negros Occidental na matagal nang kilala bilang Sugar Capital of the Philippines. Malaking bahagi ng yaman ng probinsya ay nagmumula sa malawak nitong taniman ng tubo na sinusuportahan ng sugar milling, agribusiness at export activities. Bukod sa agrikultura, lumalakas din ang sektor ng livestock, aquaculture at food processing sa mga lungsod ng Bacolod. Patuloy ang pag-usbong ng real estate, negosyo at serbisyong pangkalakalan dahilan upang manatiling matatag ang assets ng probinsya sa kabila ng pagbabago ng pandaigdigang ekonomiya. Number 8, Bukidnon. Ang Bukidnon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang probinsya pagdating sa seguridad sa pagkain ng bansa. Ito ay tinaguriang food baskets of Mindanao. Dito nanggagaling ang malaking bahagi ng supply ng pinya, mais, asukal at iba pang mga produktong agrikultural na ginagamit ng malalaking food at beverage companies. Malaki din ang industriya ng livestock at dairy farming sa probinsya. Bagamat hindi kasing urban ng ibang lugar, ang lawak ng lupa at tuloy-tuloy na produksyon ang nagsisilbing pundasyon ng matibay na assets ng Bukidnon. Number 7, Ilocos Sur. Nasa ika-7 pwesto ang Ilocos Sur, isang probinsya na pinagsasama ang kultura, kasaysayan at ekonomiya. Malaki ang kontribusyon ng turismo lalo na ang Vigan City na isang UNESCO World Heritage Site na patuloy na dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Bukod sa turismo, umaasa rin ang probinsya sa agrikultura tulad ng tabako, mais at mga gulay, pati na rin sa handicraft at furniture making industry na kilala sa tibay at kalidad. Ang disiplinadong pamamahala at balanseng pag-unlad ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang yaman ng Ilocos Sur. Number 6, Cavite. Nasa ika-6 na pwesto ang probinsya ng Cavite. Ito ay isa sa pinakamabilis na umunlad na probinsya sa buong Pilipinas. Dahil sa lapit nito sa Metro Manila, naging sentro ito ng industrial parks, economic zones at malawakang real estate developments. Maraming pabrika, logistic hubs at negosyo ang matatagpuan dito na sinusuportahan ng expressways at modernong transport infrastructures. Bukod sa industriya, may ambag din ng turismo at kasaysayan ng Cavite sa lokal na ekonomiya. Ang tuloy-tuloy na urbanisasyon ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaki ang assets ng probinsya. Number 5, Davao de Oro. Sa ika-5 pwesto ay ang Davao de Oro, isang probinsya na mabilis ang pag-angat pagdating sa pamahalaang panlalawigan. Kilala ito sa mayamang mineral resources lalo na sa ginto at iba pang mina na nagsisilbing pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente. Bukod sa pagmimina, malakas din ang agrikultura ng probinsya kung saan nagtatanim ng palay, saging at high-value crops. Dahil sa kombinasyon ng likas na yaman at maayos na investment climate, patuloy na tumataas ang assets ng Davao de Oro taon-taon. Number 4, Batangas. Nasa ika-4 sa listahan ang probinsya ng Batangas, isa sa pinakamahalagang probinsya pagdating sa kalakalan at industriya sa Luzon. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamalaking international seaports ng bansa na nagsisilbing pangunahing daanan ng import at export.
Malakas din ang sektor ng enerhiya dahil sa maraming power plants pati ng manufacturing at industrial estates. Dagdag pa rito ang agrikultura, turismo at real estates development na patuloy na nagpapalawak ng economic base ng probinsya dahilan upang manatili itong top tier ng pinakamayayamang lalawigan. Number 3, Camarines Sur. Sa ikatlong pwesto ay ang Camarines Sur, ang pinakamayamang probinsya sa Bicol Region. Malaki ang ambag ng turismo, partikular ang mga beaches, island destinations at adventure parks habang nananatiling matatag ang agrikultura at pangingisda. Ang Naga City ang nagsisilbing sentro ng edukasyon, kalakalan at serbisyo na humihila paitaas sa buong ekonomiya ng probinsya. Dahil sa balanseng kombinasyon ng rural at urban development, patuloy na lumalakas ang assets ng Camarines Sur. Number 2, Rizal. Nasa ikalawang pwesto ang probinsya ng Rizal na isa sa mga pangunahing beneficiary ng pag-unlad ng Metro Manila. Dahil sa tuloy-tuloy na paglipat ng residential communities, industrial parks at commercial centers, mabilis na tumaas ang yaman ng probinsya. Maraming negosyong pumipili sa Rizal dahil sa mas mababang gastos kumpara sa Metro Manila, ngunit may direktang access pa rin sa pangunahing merkado. Ang mabilis na urban development at pamumuhunan ang nagtulak sa Rizal upang maging ikalawang pinakamayamang probinsya sa bansa. Number 1, Cebu. Ang unang pwesto ng pinakamayamang probinsya ng bansa sa taong 2026 ay ang Cebu. Malaki ang lamang nito sa iba pagdating sa kabuuang assets na umaabot sa daan-daang bilyong piso. Ang ekonomiya ng Cebu ay pinapatakbo ng manufacturing, export industries, shipbuilding, real estates at world-class tourism. Bilang Queen City of the South, nagsisilbi itong sentro ng negosyo at kalakalan sa Visayas at Mindanao, dahilan para patuloy nitong hawakan ang titulo bilang pinakamayamang probinsya ng Pilipinas. At yan ang 10 pinakamayamang probinsya ng Pilipinas ngayong taong 2026. Ito ay batay sa datos ng Commission on Audit. Ipinapakita lamang dito na hindi lamang iilang lugar sa bansa ang patuloy na umuunlad, kundi maraming probinsya ang unti-unting nagpapalakas ng kanilang ekonomiya at pamamahala. Kung sa tingin mo ay may iba pang probinsya na dapat ay nakasama dito sa top 10, pakilagay ito sa comment section. Maraming salamat po sa inyong panunood.